Kamusta po? You're watching The News Listener by Angelo. Okay, so mukhang mamumulubid dito si Leandro Libiste. At just today, guys, inanunsyo ng DOE or Department of Energy na kinansela yung kanilang 12,000 megawatt contracts sa company ni Leandro Libiste. So, panoorin natin to sa 24 oras. Okay? Department of Energy ang mga kontrata ng Solar Philippines Power Projects Holding. Kumpanyang itinatag ni Batangas First District. Ito ay dahil sa kabiguang tuparin ang mga commitment nito sa mga kontrata na aabot sa halos 12,000 megawatts. Pinagbabayad din ang kumpanya ng multang umaabot sa 24 billion pesos. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil bigong ma-deliver ang commitment na halos 12,000 megawatts na power supply, kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata para rito ng Solar Philippines Power Project Holdings. Kumpanya ang itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Ang kanselasyon, bahagi ng mas malawak na paglilinis daw ng DOE sa mga hindi natutupad na kontrata. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mga lehitimo at seryosong investors lamang ang gusto nila sa energy sector. Kaya kinansela nila ang mga kontratang aabot sa 17,000 megawatts ng renewable energy, kabilang ang sa Solar Philippines. Aray. Ayon kay Garin, ilang beses silang nagpadala ng show cause orders at iba, pero wala sila kunggon sa Solar Philippines. Pinagmumulta sila ng tinatayang 24 billion pesos. Dagdag ni Garin, ang kanselasyon ay base lamang sa discipline, performance at pagpapatupad ng kanilang contractual obligations. Pagsunod-an niya ito sa integridad ng mga kontrata at pananagutan sa publiko at hindi dahil sa politika. Ayon tibleng kulangin na ang reserbang kuryente sa hinaharap at hindi mangyayari ang inaasahan sanang pagbaba ng presyo ng kuryente. Hininga namin ng reaksyon si Libiste at ang Solar Philippines, ngunit wala pa silang tugon. Tungkol naman sa pagbebenta ng na walang paspi at payag ng CAP na nagbigay ng prangkisa nito sa isang person ng House Committee on Legislative Franchises na iimbestigahan ng komite ang issue kung may maghahain ng resolusyon. Sir, kailangan ko may reso, hindi po pwedeng moto. Well, first, let me just say it's my first term as a congressman. From my understanding, there has to be some kind of resolution because that's the formal way of actually bringing it to the attention of the committee. Kamakailan, sinabi ng kongresista na magbibigay siya ng 2 hihin ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya ito sasabihin sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Para sa GMA Integrated News. Okay, so dyan na muna tayo guys. Today's date is January 13. So bukas ko to ipopost. At imagine niyo commitment. Yung kontrata, nire-require yung kanyang company na kumbaga, they committed to supply 12,000 watts, okay, sa consumers dito sa Pilipinas. So ano lang yung binigay ng company ni Leandro Libiste? Ang binigay lang nila, ito, tumatangginting na 2%, only 174 megawatts. Kumbaga, underperformance yung kanyang company. Diba? At hindi niya ito tinupad. At sinabi niyang kalihim na si Sharon Garin na kinontak na nila yung company ni Leandro Libiste pero hindi sila sumagot. So that's still something that they need to do. Kasi kung hindi ka magre-respond sa isang show cause order ng isang department dito sa gobyerno, talagang mapapaya ka. Ito nangyari, di ba? Kaya maingay si Leandro Libiste noong kasagasaga ng bago mag Christmas Eve. Kasi nga yung kontrata niya ay mato-terminate noong December 24 din.
So, lumabas itong kanyang expose or ang kanyang sinasabing Cabral files sa same day na terminate ng DOE ang kanyang contract sa gobyerno. So kumbaga, para hindi malaman ng mga tao, para hindi malaman na ito, si Leandro Viste may kontrata sa gobyerno pero hindi tinupad ang nakasaad dito. O ano ka ngayon? O di ba? Magiging pulutan ka ng mga kritiko mo. Kasi siya mismo, isa siyang, kumbaga, sa mga DDS at sa mga supporters ni Leandro Libiste, sa tingin nila, siya yung corruption fighter. Siya yung tagasalba ng mga Pilipino sa korupsyon dito sa gobyerno. Siya pala mismo, meron palang hindi ginagawang tama ang kanyang company na hindi ginagawa yung tama na naayon sa kontrata. O ngayon, ang mangyayari, papatawan siya ng, punta tayo sa kabila sa ABS-CBN. Guys, okay, papatawan daw siya ng, magkano yon? 24 billion pesos of fees. Okay, pero hindi ko makita dito sa ABS-CBN. Okay, pero sinabi kanina na halos 24 billion pesos yung penalties. So, napakasakit noon. 'Di ba, guys? Hindi yan na simpleng 24 billion pesos. Okay? At if you remember, ang ginawa ni Leandro Libiste binenta niya yung kanyang shares sa halagang 18 billion pesos. So paano niya to babayaran? 'Di ba? Okay, just for the context yung penalty na kanyang kailangan bayaran kung mapapatunayan na si Leandro Libiste. Ito ipapakita ko na lang sa inyo, guys. Sa Philippine Star, DOE says Solar Philippines contract failure cost 24 billion pesos. At wag sabihin ng mga DDS at ni Leandro Libiste na ginigipit siya dahil kinakalaban niya yung corruption sa gobyerno. Wag nang sabihin 'yan. Bakit? Kasi siya mismo meron siyang kailangan linisin 'di ba? At ang hindi pag-obliga ay parang nilalabag mo na yung kontrata na binigay sa iyo ng gobyerno. O kailan nangyari yung kontrata na 'yon? Nangyari 'yun noong 2019. At representative ng Congresswoman pala, by the way, yung kanyang nanay, noong panahon na yon. Kumbaga, itong Solar Philippines ay binigay sa kanya parang gift. Kasi hindi naman siya talaga bilyonaryo nung umpisa Naging bilyonaryo lang yan noong meron siyang kita or meron siyang funds galing sa kanyang mga parents at binuo niya to. Siyempre, yung kontrata at yung pondo na manggagaling sa ating gobyerno mapupunta sa kanyang company. 'Di ba? O ngayon, meron na siyang bilyon galing sa pera ng bayan. O ano ngayon? Ano mangyayari kay Leandro? Siyempre, I'm sure mangangaw-ngaw yan anytime soon kasi sasabihin nila ginigipit siya dahil dito. Okay? So, ayun, kakapa siya. Kailangan niya magbayad once mapatunayan na yung 24 billion ay kailangan niyang bayaran. So guys, meron po ba kayong comment or suggestion sa ating video? Comment po or paki-type po sa ating comment section and please hit the like and subscribe button if you like this video. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.